8 and Matthew chapter 20 verse 26. Matthew chapter 20 verse 26. Basahin po natin in Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Sabi niya dito, I will read it. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God's something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the death, even death on the cross. And in Matthew chapter 20 verse 26, sabi niya dito, not so with you, instead, whoever wants to become great among you must be the servant. Let us pray. Yes, Father God, thank you so much, O Lord, for this day, O Lord. Thank you, Father God, for this opportunity that we are here to know you more deeper through your words, O Father God. And Lord, we pray that you may bless your words and sanctify it, O Father God, that it will be a life to each and every one of us, O Father God. It will give encouragement to each and every one of us who hear your words. It will be warning, or it will be a correction to each and every one of us, oh Lord God. And Lord, give us the acceptance, oh Father God, that whenever your words correct us, oh Lord God, we will accept it, oh Father God. Continue to speak to us through your words, oh Lord God. Lord, here am I behind this pulpit, oh Lord God. I acknowledge that I am nothing, oh Lord, apart from you. Use me, oh Father God. Use my lips, oh Father God. Use my mouth as a mouthpiece, that your word be delivered in the way you want it to be, oh Father God. That your words will not return void to you, oh Father God, but it gives impact to each and every one of us, oh Lord. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. I want to speak about servanthood. Servanthood. I'm making this sermon actually while I'm packing. We moved to another house. Lumipat po kami ng bahay at habang nag-iimpake ako, talagang this word servant really direct my heart na as a helper. We are called a helper, right? But actually, we are the servant of our master here. Yes, we have a master. Our employer is our master. At if we are called a servant and our employer is our master, we need to do something to please them, right? We need to obey them. We need to be faithful. We need to be loyal to them. Kasi pag hindi tayo loyal sa kanila, anong mangyayari sa atin? Yes. So, ganun din po. In our service to God, we are God's servants. Hindi lang po yung mga pastor ang tinatawag na God's servant, but we are all God's servant. Amen. And servanthood. I want to speak to you about servanthood. Servanthood, it is the state of voluntarily serving others through humility, selflessness, and sacrifices. So often viewed as a high calling or a path to greatness, prioritizing the needs of others above one's own model on principles of love and devotion rather than forced obligation. At kung titignan po natin ang background ng Philippians chapter 2 verse 5 to 8, this is a letter of Paul to the Philippi. And Paul wrote this letter from prison in Rome to the church of
Philippi. Despite their generosity and love, the Philippian church was struggling with internal conflict, rivalry, and divisions. So he used Jesus as an ultimate model of humility, showing that godly leadership and community flourish through service rather than status. Diba? Kung titignan natin po ang status ng Panginoong Hesukristo, He is a God. But, in this verse, sabi niya dito, ang key verse natin dito is sa verse 7. Sabi niya, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made a human likeness. So, the life of the Lord Jesus is not easy when he is here on earth. He take the very nature of a servant. Anong ginawa ng Panginoong Hesukristo as a servant when he is here on earth? Talagang ginawa niya ang lahat para sa he sacrificing his own self for each and every one of us, for us to be saved, na magkaroon tayo ng kaligtasan. So, yun po ang pinasasabi ni Apostle Paul dito. Kasi even though the Philippians are quite having the generous life and love to each other, nandun pa rin yung struggles, nandun pa rin yung conflict sa kanila, nandun pa rin yung division sa kanila. So, para sa ganon ay maipakita ni ini-encourage or kaya Apostle Paul wants to encourage them to para sa ganon ay magkaisa sila o kaya magmahalan sila, maiiwasan yung division sa bawat isa sa kanila. Ginamit niya ang Panginoong Hesukristo, ang ginawa ng Panginoong Hesukristo na pumunta siya dito and he take the nature of a servant. Ano ba kasi ang nature ng servant? Utusan, di ba? Kung servant sa Tagalog is utusan. So, servanthood comes from the servant, and Hebrew word ibd appears 800 times in the Hebrew Bible, represents a broad range of service, from household and love to a trusted advisor or to a worshiper of God. And it is rooted in the concept of work and devotion. So, servanthood is not just an action, but it's a mindset. It is a position of the heart. It is the position of the heart. If you love your work, you need, as a servant, you need to do it wholeheartedly. Yeah? Pumunta tayo dito, bawat isa sa atin, to be a servant. And to be a servant, we need to do all our best to please our employers, right? Pero kung minsan, instead na palaban tayo, di ba? Aminin, I accept, pati ako kung minsan, mas lalo na pag ako'y talagang pagod na, talagang meron din, nabu-burn out din. Napapagod dahil sa pagod. But through this passage that we have read, I just want to share with you three things about servanthood. Three things about servanthood. And sabi niya dito sa
Sa una, servanthood involves a willing sacrifice. Servanthood involves a willing sacrifice. A willing sacrifice is the deliberate choice to give up something valuable or important without coercion. The act of coercion means the act of forcing someone to do something against their will or using threats, intimidations, or physical force. Yung napipilitan ba? Willing sacrifice. Hindi, willing sacrifice means hindi yung napipilitan. Bagkus kusang loob na gagawin. Di ba? Willing sacrifice. It is the cornerstone of Christian discipleship, representing a wholehearted, joyful surrender of self, time, position, and resources for God's purposes. That's the willing sacrifice. Hindi pag yung sinabihan tayo na may nagagawin natin ang isang bagay, tayo po, meron po yung willingness nating sumunod. Hindi meron po yung kusa tayong magtrabaho, kundi po yung napipilitan lang tayo. It is not just act of obligation, or it's because it is our responsibility, but we will do it for God's glory. Amen. Amen. Kung minsan, sa bahay ng amo, kung minsan, kung may sinabi si amo, kung minsan napipilitan lang tayong gawin, di ba? Dahil it is our responsibility to do it. But kung minsan naman, mas lalo pag araw na ng linggo, ayaw nating kung sasabihin nila na gawin po natin muna yon bago tayo lalabas, sometimes talagang hindi maganda yung parang wala tayong willingness ba na gagawin. But we are doing it because they said so. Yeah? But as a servant of God, meron po tayong willingness sana na gawin ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Sabi pa niya dito, willing sacrifice in Christianity embodies the attitude of selflessness, where an individual is prepared to give themselves for the benefits of others. Ito po yung kung minsan sinasabi natin na we must prioritize others than ourselves. That is servanthood. Hindi yung palaging tayo. Hindi palagi yung tayo ang napapansin, tayo ang palaging napipraise. Di ko na nga itilokano nga shak. Kwak. Ako sana, ako dapat. Diba? Yung mga ganun ba? But servanthood have the willingness to sacrifice. At dito po natin nakikita yung buhay ng Panginoong Hesukristo. Na talagang he really take the nature of a servant. Nagsilbi siya. Hindi siya pumunta dito para siya ang pagsilbihan. Pero bagkos pumunta po siya dito para magsilbi sa mga tao. Habang nangangaral ng salita ng Panginoon, nagsilbi siya bilang utusan, or it's a servant. Prioritizing
well-being of others over their own interest. Yung sabi dito sa Philippians chapter chapter 2 verse 4, sabi niya, each of you should not look only to your own interest, but also to the interest of others. That is a servanthood. Looking for the interest of others before your own. Pagsilbihan muna natin ang 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 ibabago ang ating mga sarili. Amen. Wag hindi yung dahil alam nating lahat ang akala natin is tayo na ang pinakamagaling. Dahil tayo na ang pinakamagaling at sila ay walang alam, wag naman nating ipahiya o kaya pagsabihan. Bagkus turuan natin sila. Amen. That is willingness to sacrifice or willing sacrifice. Amen. Number 2, sabi niya dito, servanthood involves faithful steward. Servanthood involves faithful steward. In 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 5, 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 5, sabi niya, so then men ought to regard as a servant of Christ and as those entrusted with the secret things of God. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. I care very little I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not even judge myself. And then, my conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in the dark, and will expose the motive of man's heart. At that time, each will receive his praise from God. So, sabi niya dito, faithfulness in little leads to greater responsibility in the kingdom of God. In this, in 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 5, makikita po natin dito yung sabi niya dito na faithful steward. Kung titignan po natin, our identity in God is we are servant of Christ. And our lives are not our own, but we are bought with a price. We are a servant of Christ Jesus. That is our identity. Because we are bought with a price. That's the blood of Jesus Christ. Amen. And our task, ang trabaho natin, is to be a steward of the mysteries of God. It is to be a steward of the mysteries of God. And we are entrusted with the greatest treasure on earth, that is the gospel. Na ipagkatiwala po sa atin ang ebanghelyo ng Panginoon. Amen. So each and every one of us have that responsibility to share the word of God to others. Yan po ang mystery na ipinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lang po na ipagkatiwala ang misteryong ito sa mga pastor, sa mga ibang evangelist, sa mga ministers, or lahat po tayo.
So, it is our responsibility to share the Word of God to our family, to our friends, and to everyone. Amen. So, uh, to share God's Word, we are entrusted with the greatest treasure on earth, the gospel of Jesus Christ, to share to others. Amen. And our the requirements is it is our faithfulness. We need to be faithful. The test of a steward is not success in the eyes of the world, but faithfulness to the master's direction. Faithfulness requires integrity, obedience, and consistency. So, faithfulness requires integrity, obedience, and consistency. So, kailangan natin. We need to be a faithful servant. Amen. We need to be a faithful steward. In the book of Matthew chapter 25 verse 14 to 30, this is the parable of the talent. At basahin nyo na lang po sa inyong bahay. Because I just want to summarize kung ano ang nangyari dito sa passage. There are three servants. The first servants, the master gave him 10 talents. And the second one, he gave 5 talents, and the other one is 5 talents and 2 talents and 1 talents, right? Yes. And then before he leave, talagang ibinigay niya, ipinagkatiwalan niya yon, yung talento. Ang ginawa nung yung unang nabigyan ng 5 talento, he put it talagang winock out na niya. Kung sa negosyo, nagnegosyo siya until nag-double yung capital. Yung capital nagiging 10 talents. And then the same with the 2 talents. But the one that was given 1 talent, he dig a hole and put it. Talagang ibinaon niya sa hukay. So, nung bumalik yung master, sabi ng una na nabigyan ng 5 talento, ito, I put it in ano yung sa Tagalog yan? I made it. Nagtrabaho ako, nagnegosyo ako, at ito, nagkaroon ng profit, nagiging 10. At ganun din ang nangyari doon sa nabigyan ng 2. At alam nyo kung anong nangyari sa binigyan niya ng 1. Medyo mataas pa siya. Nung yung sabi niya, alam ko na hardworking ka. Alam ko na you're harvesting what you did not sow. So ito, ibalik ko sa iyo yung talento na ibinigay mo sa akin. Alam niyo kung anong sinabi niya? You, unfaithful servant. Are we unfaithful or we are faithful? So sabi niya dito, faithfulness isn't about the amount you have, but how you manage what you've been entrusted. Kung paano natin i-manage yung ipinagkatiwala sa atin.
I do believe that each and every one of us has our own talent. Huwag po nating hayaan na yung mga talento na pinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay matutulog lamang. But, let's use it for the glory of God. Amen. Huwag nating hayaan na ano kung maiti Ilocano ko't aglati. Nasa Tagalog yun. Kakalawangin. Yes, amen. Medyo mahirap pag may Tagalog. But it is also our opportunity to learn how to speak in Tagalog. Amen. So kahit ano na, as long as maintindihan, yeah. So sabi niya dito, ownership. There are 4 core principles of faithful stewards. First one is ownership. God's own it's all. It is all that owns the resources that we had. And our responsibility, we are the managers of the resources of God. And accountability, we will give an account sa at if we manage it well or not. So, as a manager, we need to manage the talent that God has given us in the way that God wants it to be. Amen. Wag po nating ibaon sa hukay o wag nating hayaan na patulugin yung mga talento natin. Because ang gawin po natin ay we need to use it for God's glory. Amen. And the last is the reward. Ang sabi niya doon sa manager, faithful stewards, managers took initiative, put their resources to work, multiply what were given. And faithfulness is in little leads to greater responsibility in the kingdom of God. So, that is the servanthood involves faithful steward. The last, sabi niya dito, servanthood must founded with humility. Servanthood must founded with humility. In Philippians chapter 2 verse 5 and 6, sabi niya dito, your attitude should be the same as of Christ Jesus, who being in a very nature of God, did not consider equally with God something to be grasped, but yes, did not consider equally with God something to be grasped, focusing on the needs of others rather than yourselves. There is a question, sabi niya dito, how do people see you in your family and in the society? How do people see you in your family and in the society? In 1 Corinthians chapter 13 verse 4, sabi niya, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it does not proud. The word boast in here is to brag or show off, to parade itself. And bragging is the other side of jealousy. And jealousy puts other down, and bragging lift up your own self. Jealousy put others down, and bragging lift up yourself up.
So, let another praise you in Proverbs chapter 27 verse 2. Let another praise you and not your own mouth. Someone else and not your own lips. Meron yung salitang huwag nating buhatin ang ating sariling bangko. Let others appreciate what we are doing. Huwag nating i-appreciate ang ating ginagawa mismo. Amen. Kung minsan, ganito ang nangyayari. Pero wala dito. Amen. Wala? Kunti lang? Amen. O, meron pa? So, let another praise you and not your own mouth. Someone else and not your own lips. Parang nakakaano, no? Pero in reality, kung minsan, ito ang nangyayari. Binubakot natin ang ating sariling bangko. Mas lalo kung magaling tayo sa lahat ng bagay. At kung minsan, dito lumalaki ang ating mga ulo. Dahil magaling tayo, dahil alam nating lahat, ang lahat ng mga bagay, instead na turuan natin yung mga sasabihin na natin, wala ka talagang alam. Sana, hindi ganito. Amen. Magturuan tayo. A self-centered heart will keep us from possessing the humility of Christ. Because it will encourage us to see the need for personal success, recognitions, and achievement, and a pride that drives us to seek earthly glory rather than a humble heart which will keep pointing all glory to God. But sometimes it happens. Instead of giving the glory to God, kinukuha na natin yung papuri na para sa Panginoon. Wala na yung humility. Mas lalo nga kung especially if we achieve something that is higher, mas lalo sa atin kung meron tayong mga the one who is in position. At ganito ang nangyayari in reality. Tignan natin sa government, sa gobyerno. Dahil nasa tuktok na sila ng posisyon na gusto nila, doon na. Diba? Kaya nga marami sa government natin, kung manood tayo, talagang sa Senado nag-aaway-away na sila dahil sa karunungan. And that is a worldly knowledge. Kaya kung minsan mahirap ang maraming alam. Kasi talagang pag lumaki ang ulo, pati yung naka-chin up palagi, and always remember, yes, diyan bumagsak si Lucifer, di ba? It is because of the pride. Huwag sanang mas mataas yung pride natin sa ulo natin. Yes. Kainin na lang natin.
A self-centered heart will keep us from possessing the humility of Christ. Kung ang gusto natin ay palaging tayo ang sentro, tayo ang palaging napapansin, yung KSP na sabi nila, will keep us from possessing the humility of Christ. Dahil ang kagustuhan ng laman ng isang tao, siya ang palaging napipraise, siya palaging na-appreciate, siya ang palaging napapansin, siya palagi. At kung hindi na napansin, kung hindi na siya nagtatampo na kaagad. Diba? Pero wala dito, amen. Wala. Isa lang dito. So, a humble heart ay self-centered, full of envy and jealousy. Talagang self-centered. Self-centered nga eh. Punong-puno. Marami. So, kailangan po sa atin ang pagpapakumbaba. Bilang isang utusan ng Panginoon, kailangan po natin ang pagpapakumbaba. Amen. Always look to the interest of others. Unahin natin ang ating ang kapakanan ng kapwa natin bago sa atin. Amen. That is the servanthood and at bilang para maiwasan po ang mga bagay na magpapalayo sa atin sa piling ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Amen. We cannot do this without the help of our Lord Jesus Christ. In Philippians chapter 3 verse 14, sabi niya, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Hindi natin kayang gawin, hindi po natin kayang baguhin ang ating mga sarili, ang ating mga pag-uugali, ang ating mga katauhan, bagkus ang Panginoong Jesucristo lamang. Amen. At through the help of our Lord Jesus Christ, we can do all things that God wants us to do in our life. Amen. So that is servanthood. Servanthood, the state of voluntarily serving others through humility, selflessness, and sacrifices. And we are all servants of the Lord, and in order for us to do the will of God, or the work that God has entrusted to each and every one of us, we need to found ourselves with humility. We need to be faithful steward in everything that God has entrusted to each and every one of us, and we need to have that willing sacrifice to do the work of God. Amen. That is servanthood. At I do believe na meron po tayong napulot na aral dito sa ating sa mensahe, bilang ang Panginoong Hesukristo ang ating model sa ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Siya po sana ang ating model para sa ganun ay magampanan natin ang pinapagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Ibibigay ko po kay Pastor Remy at siya din po ang mag-closing prayer. Praise the Lord, nawatan nga.